Mukhang single no more sa The Hague, Netherlands si FPRRD. Pinangalanan na kasi ng ICC ang kanya umanong mga kapwa-akusado sa kasong crimes against humanity. Ngayong araw ng mga puso, hindi tsokolate ang natanggap ng 2 miyembro ng Senado. Kabilang kasi sa listahan sina Senador Ronald Bato de la Rosa at Christopher Bongo. Magandang gabi, ako si George Cahiles. Ako naman si Ivy Reyes. Mapapanood tayo sa Free TV, Channel 31. Simulan na natin ang Agenda Weekend. Mga umano'y co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinangalanan na ng International Criminal Court. Senators Bongo at Bato de la Rosa, dawit din. Exclusive! Homeowners Association sa isang private village sa Bacoor City inireklamo ng mga residente dahil umano sa iligal na pagpuputol ng puno. Board member ng Oriental Mindoro Electric Cooperative patay sa pamamaril. Isa pang exclusive, Rolls-Royce na dating pagmamay-ari ng mag-asawang Diskaya, pabebendisyonan daw muna para mawala ang malas. NBA stars Chris Paul, inanunsyo na ang kanyang retirement matapos ang 2 dekadang paglalaro. At mga kwentong pampakilig ngayong araw ng mga puso, silipin. Nasa kritikal na yugto ngayon ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Sa unang pagkakataon, inilabas ng korte ang less redacted version ng dokumentong naglalaman ng impormasyon hinggil sa kaso. Nakalagay na dito yung mga pangalan ng mga kapwa-akusado niya sa mga pagpatay sa ilalim ng tinaguriang war on drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon. Narito yung nalalaman natin sa ngayon. Ang kaso, Crimes Against Humanity, kaugnay sa mga nangyaring patayan sa ilalim ng war on drugs mula ng mayor pa si Duterte ng Davao City hanggang siya ay maging Pangulo ng Pilipinas. Pinangalanan na sa dokumento yung ilang matataas na opisyal ng pulis at malalapit na individual kay Duterte. Unahin natin si Senator Bato de la Rosa, dating PNP chief at poster boy ng Giyera kontra Droga. Dati rin siyang hepe ng Davao City Police. Sa ngayon ay nagtatago siya sa gitna ng mga balitang naglabas na ng warrant of arrest ang ICC laban sa kanya. Ang namayapang si General Camilo Cascola naman ay sinasabi ding hepe or chief architect ng Oplan Double Barrel na siyang batayan ng Oplan Tokhang ng PNP nang siya ay pinuno ng Directorate for Operations. Naging finance chief din siya ng PNP Davao Region. Si General Oscar Albayalde, siya yung nanguna sa implementasyon ng war on drugs sa Metro Manila nung siya ay hepe ng NCRPO. Noong 2019, bumaba siya sa pagiging PNP chief nang masangkot ang kanyang pangalan sa tinaguriang Ninja Cops o yung mga pulis na sangkot sa droga. Kalaunan ay napawalang sala siya sa kaso. Sina De La Rosa, Cascolan at Albayalde ay pawang miyembro ng Class 1986 ng Philippine Military Academy. Si retired Lieutenant General Vicente Danao naman ay dati ring hepe ng Davao City Police at humawak ng matataas sa posisyon sa CIDG at Directorate for Intelligence. Naging hepe din siya ng Manila Police District. Si Senator Bongo ang matagal na personal aide ng dating Pangulong Duterte mula pa ng mayor ito ng Davao City. Si dating National Bureau of Investigation Chief Dante Gueran na dati ring hepe ng NBI sa Davao Region. Ang dating PIDEA o Philippine Drug Enforcement Agency Chief Isidro La Peña kasama din sa mga co-accused. Nagsilbi siyang hepe ng Davao City Police. Si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre ay nagsilbing abogado ng dating Pangulong Duterte at iba pang miyembro ng Davao Death Squad. Meron pang ilang matataas na opisyal ng pulis at pamahalaan na hindi pa pinapangalanan sa ngayon.
Ayon sa ICC or kay ICC Accredited Assistant to Counsel Christy Conti, mahalaga ang listahan na ito dahil tinutukoy nito ang di umano'y sabwatan nila. Ibig sabihin, ang di umano'y pagpatay sa mga drug suspect ay hindi isolated cases, kundi bahagi ng isang grand plan. Ayon sa ICC prosecutors, hindi raw nagsimula bilang pambansang polisiyang giyera kontra droga, kundi ito ay nagsimula sa Davao City noong alkalde pa si Rodrigo Duterte. Sinasabi ng mga prosecutor na umiiral itong organisadong sistema noon na kinasasangkutan ng mga pulis at mga sibilyang gunman na kilala bilang Davao Death Squad o DDS. At umano'y may malinaw na utos mula kina Duterte at kanang kabay na si Go. Nang maging Pangulo si Duterte, iginigiit ng prosecutors na pinalawak ang sistemang ito sa buong bansa sa pamamagitan ng paglalagay ng mga pinagkakatiwalaang tao mula Davao sa matataas sa posisyon, gaya nga nila De La Rosa, Cascolan, La Peña, Danao at iba pa. Sa madaling sabi, ang ginawa sa Davao ang naging blueprint ng war on drugs sa buong Pilipinas. Sa ilalim ng international law, ang dating Pangulo, ang kanyang co-accused, ay itinuturing na innocent hanggang mapatunayan na sila ay walang dudang guilty sa crimes against humanity. Sa February 23 na ang confirmation of charges hearing. Dito, pagpapasyahan ng ICC judges kung tutuloy ba sa full trial ang kaso. Ngayon matapos isa publiko ang tanong ngayon ay kung lalabas na ba yung warrant of arrest laban sa mga pinangalan ng co-accused. At kung sakali, paano ito i-implement matapos ang kontrobersyal na pag-aresto sa dating Pangulo at pagkulong dito sa The Hague, the Netherlands. Mariing pinabulaanan ni Senator Bongo ang anyay unfair at walang basehang aligasyon na co-perpetrator siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa inilabas na dokumento ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay Go, wala umano siyang involvement, kaalaman o otoridad sa madugong war on drugs ng administrasyon ni FPRRD. Inaccurate din daw na sabihin na siya ay dating Chief of Presidential Management Staff. Ayon kay Go, nagsilbi siya bilang Executive Assistant to the Mayor of Davao City mula 1998 hanggang 2016 at Special Assistant to the President naman mula 2016 hanggang 2018. Panindigan ni Go, highest standards of integrity, transparency at dedication to the welfare of Filipinos ang naging sandigan niya sa kanyang career. Hindi rin daw niya hahayaan ang anyay baseless accusations na ito para hindi niya gawin ang kanyang responsibilidad bilang isang senador. Welcome sa pamilya ng mga biktima ng Duterte War on Drugs ang pag-authorize ng ICC sa 500 pang karagdagang individual para makilahok bilang mga biktima sa kaso laban kay FPRRD. Kasabay nito, kinondena ng grupong Rise Up for Rights and for Life ang petisyon ng legal counsel ng dating Pangulo na i-disqualify ang mga abogado ng mga biktima. Ayon sa kanila, ito ay pagtatangka na naman para pigilan ang pag-usad ng kaso. Masaya rin daw sila sa pagtukoy ng Rome Statute na sa iba pang kapwa-akusado ni Duterte. Bagaman alam daw nila ang pangalan at mukha ng mga ito, malaking bagay na sa ICC mismo nang galing na kabilang sila sa dapat maimbestigahan. Kaugnay ng ulat na yan, makakausap po natin si former Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Magandang gabi po, Attorney Vic. Hi, good evening, George. At magandang gabi din kay Ms. Ivy Reyes. At bumabati po ako sa lahat ng inyong tagapakinig at tagapanood. Well, Attorney, pinangalanan po kayo bilang co-accused sa kaso sa ICC. Ano po yung tugon nyo sa aligasyon nito? Natatawa lang po ako dyan. Wala naman akong kinalaman dyan sa war on drugs na yan. As a matter of fact, yung charge sa aking extrajudicial killing, wala pong katotohanan yan. Kailanman ay hindi ako nagtangka na makilahok dyan sa kung mayroon mang extrajudicial killing na yan. Ako po ay nanungkulan lamang bilang isang abogado at saka DOJ Secretary. Nabasa ko po doon sa mga news report na ako daw po ay iniimbestigahan tungkol doon sa aking paghawak bilang abogado ni Pangulong Duterte nung siya'y mayor pa noong mga 2009, 2010 at saka nung iba daw pong mga members ng Davao Death Squad.
alam po ninyo, yung pagiging abogado, yan po ang profession ko. Hindi ko maaaring tanggihan yan at abogado naman po tayo. At yung pangalawa, sabi daw, ako daw ay kasama rin dyan sapagkat ako ay isang naging Secretary ng Department of Justice noong 2016 hanggang April 2018. Aha. Noong po ako ay nanunungkulan bilang DOJ Secretary, hindi ko po alam yung ginagawa kung meron mang mga tukang dyan, kung meron mga war on drugs, wala po akong kinalaman dyan. Pero attorney, Alam po ninyo, ang tingin ko dyan, kaya lamang ko sinasali, ay para magkaroon ng kredibilidad yung sinasabi nila na isang national policy or common plan ng Duterte administration yung pagpatay sa mga drug lords, kahit ito yung mga civilian lamang. Pero kailanman po ay hindi naging policy yan at sa makatuwid, siguro marami ang di nakakaalam na ang inyo po kabang lingkod nung siya ay nanunungkulan pa bilang DOJ Secretary, ako po ang nagdala sa pamilya ni Kian de los Santos, ni Carlo Arnaiz at ni Kulot Guzman. Ako po ang nagdala sa mga relatives niya, sa mga magulang niya sa Malacanang at doon po ay hinirap ko sa kanila. Hinarap sila ni Pangulong Duterte at yun po, ang naging bunga po nun, hindi po ba, na yung lahat ng mga pulis na naging sanhi ng kanilang pagkamatay, ang balita ko po ay na-convict silang lahat. Pero attorney, sa dami sa dami po nung pinatay during the Duterte administration, sinasabi po na mangilan-ngilan lamang yung napanagot ng mga pulis under your watch as a Justice Secretary. Ano po ang reaksyon niyo doon? Ang Justice Secretary po ay hindi nanungkulan bilang magpapatupad ng criminal law. Ang akin lamang po ay panguluhan o pamunuan ng Department of Justice. Hindi ko po sakop yung trabaho ng pulis. Pero may mga prosecutors po kayo na dapat na nagsasampa ng kaso sa mga pulis na kung sila ay involved dito sa mga pagpatay. Meron pong mga katulad ng binanggit ko, di ba? Nagdemanda yung aking mga prosecutors. As a matter of fact, kung matatanda ninyo yung si Colonel Marcos na siya naging dahilan daw ng pagkamatay ng mayor ng Albuera Leyte, yung father ni mayor ngayon, ako po ang nagpa-imbestiga nun kasi para bang yung kanyang ang pagkamatay ni mayor noon ay parang babaliwalain lang o parang yung hindi po prosecute. Dinirekta ko po sa record yan, ang NBI. Sabi ko, ako hindi niniwala na dapat ganyan-ganyan lamang. Sabi ko, imbestigahan ninyo, tingnan ninyo kung anong katotohanan dito. As a matter of fact, inimbestigahan niya ng NBI during my watch. And I think the recommendation is to prosecute Colonel Marcos Now, at that time. Attorney Vitt, kaakibat ng paglabas ng inyong pangalan bilang co-accused ay yung posibleng paglabas ng warrant of arrest laban sa inyo. Ano po yung plano ninyo at papaano nyo po ito haharapin? Una-una po, hindi ako natatakot dyan sapagkat tulad ng sabi ko na ako yung interview ni Miss Pinky Webb sa kanyang on point, wala akong kasalanan dyan. Hindi ko yan kinatatakutan. Ikalawa, wala akong magagawa dyan. Kung talagang kuya aristuin, nandito lang ako. Hindi ako maaaring magtago sapagkat ako'y naghahanap buhay. Pag ako'y nagtago, walang maghahanap buhay sa pamilya ko. Kaya nandito lang ako. I'm going to face anything. Ang sana lang, ang hiling ko, ay yung maging malinaw na kung anong basehan, kung ano ang patakaran tungkol dito sa warrant of arrest na i-issue ng ICC. Sapagkat sa ngayon ay hindi pa masyadong malinaw. Kaya hopefully in the coming days, sana mag-come out ang Supreme Court ng isang malinaw na patakaran katulad nung patakaran na inilabas nito tungkol sa extradition na malinaw na hindi ka maaring basta lang damputin at padala sa foreign country sa isang extradition ng walang proseso
ang judicial process dito sa Pilipinas. So, Attorney Yan ang Vic- dapat mangyari dito. Attorney Vitt, so can you categorically say na wala kayong planong lumabas ng bansa para Wala. i-evade it? Oo. Hindi ako lalabas ng Maynila. Tuloy-tuloy lang ako I'm practicing my law. Kasi after my stint sa DOJ, Aha. sa Napolcom, I have to work kasi I have some grandchildren to help. Meron pa akong kaunting kuhan, pero I really hate to be idle. I really hate to retire muna. Hindi muna ako magre-retire. Nandito lang ako, nagpa-practice. Attorney Vitt, siguro yung mensahe nyo na lamang doon sa mga pamilya ng biktima ng war on drugs na naniniwala na wala silang hustisyang nakamit nung kayo ay Justice Secretary. Hindi po totoo yan. At saka hindi dapat yan ibentang si Justice Secretary. Ang Justice Secretary po, kung yung merong idudulog sa amin na malakas ang ebidensya, ay sigurado nga akto yung aming mga piskal. Ang problem po ay kayo rin nagsasabi dyan, na sinasabi nyo dyan na yung mga pulis ay wala namang ebidensyang pinoprosecute. Ay hindi namin po kanyon, hindi namin yun katungkulan. Ang katungkulan namin, isubmit ninyo, magkain kayo ng demanda sa aking departamento at yan ay aaksyonan nung panahon yun. At yan po ang nangyari noon. Nung panahon ko, walang nangyari na dinismiss porque kahit may ebidensya, yun ay na-dismiss porque walang ebidensya. Okay, maraming salamat po, former Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Thank you, Sarge. Kaugnay pa rin ang bagong dokumentong inilabas ng International Criminal Court, makakausap naman natin si ICC Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conti. Magandang gabi po, Attorney Conti. Magandang gabi. Attorney, ano po ang susunod na mangyayari? Anong inaasahan natin ngayong pinangalanan na yung mga co-accused ni FPRRD? Sa kaso ni Duterte, matutuloy ang confirmation of charges hearing sa February 23 kung saan babasahin itong document containing the charges malamang sa first day ng hearing. At yung inimbita nyo nga, mababanggit ang pangalan niya, malamang doon sa pagbabasa na yon. Pero kung ano ang what's next for these individuals named, it's an entirely separate process. The case of Duterte will be separate and distinct from any other future cases that may be opened against any of the 8 named individuals or kung sino pa man. Dahil hiwalay nga ang magiging kaso, hiwalay din ang proseso ng una, pag-apply ng warrant of arrest at ang susunod yan, yung pag-issue ng warrant of arrest sa particular na taong tutukuyin at eventually pagbubukas ng kaso. The identification of the persons against whom warrants of arrest will be applied against is a matter of prosecutorial discretion or prosecutorial strategy. Yes, Attorney. We just spoke with the former DOJ Secretary Vitaliano Aguirre and he said wala siyang control sa PNP kasi ang mandato niya ay nasa DOJ. Ano po ang masasabi niyo doon? He must appreciate the entire common plan as something that wanted to ensure not only implementation but impunity. Ang punto ng buong plano ay magawa nila yung patayan tapos hindi mananagot matapos. At yung pagpapanagot pagkatapos, nabanggit na rin niya, ako ba ang may, narinig ko bahagya, no? Ako ba ang may responsibilidad na mag-imbestiga? Ako ba ang may responsibilidad na mag-prosecute? Ako, I would argue that yes, meron siyang responsibilidad doon. At yung hindi pag-iimbestiga precisely ng Department of Justice, ang nakapagsigurado na may mga pulis na nakalaya o nakapagpatuloy pa ng pagpatay. So categorically, you don't believe that DOJ Secretary Aguirre ay absuelto po dito sa kasong ito? Oh yes, definitely. If the ICC says he's part of the common plan, then I would have to give it to them that they have evidence that points to him as part of the plan. Take note also that that's not the only reason why he's being charged, that he was DOJ Secretary. No. The document also indicates his ties, his role
during Duterte's term as mayor. So it goes deeper than that. It's not only the war on drugs as we know it, but it's also the Davao Death Squad killings. Attorney Conti, nag-release na rin po ng statement si Senator Bongo. At ang sabi niya, yung authority niya as a special assistant to the president and then mayor ay walang kahit anong relasyon sa umano'y drug killing sa panahon ni FPRRD. How does the International Court see this line of defense? I will have to see kung anong exactly niyang sasabihin, pero at this point he's saying that he is not responsible or that's not part of his job. Unfortunately, hindi kasi yun yung argument. So this is going to be a matter of facts and based on evidence, syempre, iba yung hawak malamang ng ICC na impormasyon patungkol dun sa relationship nila. Of course, it's easy to say that on the face of things, on the assignment as special assistant to the president, it may not have been written. But then again, where do you really see an instruction on paper that says kill them all? Diba? So, ito pong war on drugs na ito at yung buong nangyari nung panahon ng nanunungkulan si Duterte, hindi naman sinasabi ng ICC ay nakapapel yan sa pangkalahatan. Kaya abang po tayo dun sa hawak na ebidensya ng korte. Attorney, dun po sa nirelease na document ng ICC, may nakasulat po doon na the co-perpetrators control the structure of power and therefore control the will of the physical perpetrators o kumbaga yung hitman. Pwede niyo po bang i-explain ng kaunti lamang sa ating mga viewers kung anong ibig sabihin ito? So una, yung instruction ng kung paano papatayin, sinong papatayin. Kaya dito na natin nakita or nalaman na meron palang reward system. Kapag nakapatay kayo ng tao o ng sinususpetsahang drug addict, ito ang makukuha nyo. May quota system din. At may paraan din kung paano tukuyin kung sinong papatayin or pwedeng patayin, kumbaga. At dito yung drug lists. Kung maalala natin, iba't ibang klase ng drug list ito. May narco list mula sa President's Office. Nagkaroon pa nga ng panahon na may drop box. Ihulog mo yung pangalan ng di umano or tingin mo mga drug addict sa lugar nyo. Pangalawa, sa pagsisigurado na matutupad o magaganap yung mga patayan, in-ensure nila na yung mga papatay ay may baril, may pagkakataon, may excuse, may modus operandi. At yung panghuli, at ito dito papasok nga itong katulad ni Vitaliano Aguirre, ang pagsisigurado na hindi sila mananagot. Ang kawalan ng investigasyon mismo nga, yun yung nagpapakita na bahagi ito ng isang mas malaking plano. Hindi lang ito one-off, hindi lang to minsan ng patayan. At ultimo, sa pangkalahatan, makikita natin to dun sa mga bilang ng napatay. 7,640 di umano ang namatay sa drugs operations sa panahon ni Duterte. Hanggang 2022 naman ito. Pero palagay nyo ba, hindi ba magtataka dapat ang Department of Justice na ganito karami ang namamatay sa lansangan? Kaya kailangan tingnan ito ng pangkalahatan and reading between the lines or reading behind what is written. Yes, Attorney. May aasahan po ba tayong arestohang pwedeng mangyari bago ang confirmation of charges sa February 23? Well, posible yan, pero ako wala akong pag-asa or hope pa na like ngayon magkakaroon ng arestuhan. Kasi again, yung pong document containing the charges ay hindi naman automatically warrant of arrest. Kailangan pa pong hiwalay na proseso para mag-apply at mag-issue. So, ang mag-a-apply prosecutor, ang mag-i-issue or mag-a-approve ay ang pre-trial favor. Medyo mahaba-habang proseso yan. At iba pang usapin yung implementation o yung mismong service ng warrant. Kaya, di ko alam kung kakayanin yan. Mag-iisang linggo na lang, February 23 na. Yes, Attorney. Maraming salamat, ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Salamat din. Ingat.
Inireklamo ng mahigit 100 residente ng isang private village sa Bacoor ang anilay iligal na pagputol ng puno sa isang bakanteng lote sa lugar. Ang tinuturo nilang may pakana mismo ang Homeowners Association. Yan ang exclusive Agenda Weekend Report ni Ian Maghanoy. Halos 2 dekada nang inaalagaan ng plantita na si Emeline ang 9 na puno na ito sa Great Woods Highlands, Bacoor City, Cavite. Kwento niya, 10 ang kabuang bilang nito dati. Kabilang na ang ilang mga puno ng nara, mangga, langka, santol, abokado at 6 na mahogany. Mga punong kanyang itinanim, araw-araw na dinidiligan at pinalaki hanggang sa mamunga. Nakatanim ang mga punong yan sa playground na siyang katabi ng creek na pawang nagsisilbing natural flood control measure sa kanilang komunidad. Kaya maging ang kanyang luha ay naidilig niya na rin sa lupa nang umano ay iligal na putulin at bunutin ang isa sa mga puno. Alinsunod daw yan sa direktiba ng Homeowners Association ng Great Woods Highlands nitong November 14, 2025. Gabi-gabi po talaga akong umiiyak na kawawa naman yung mga punong yan. Na yun nga po, may buhay din po yung mga yan, hindi lang po yung hayop. May buhay, pati po sila may buhay din po. Plano pa raw kasing bunutin ng HOA ang natitirang 9 na puno sa playground para tuluyang gawing parking lot. Isang hakbang na hindi umano idinaan ng HOA Great Woods Highlands sa proseso ng consensus kasama ang mga residente. Inaasahan pa naman sana ang mabuting ugnayan at koordinasyon ng liderato ng HOA sa mahigit 200 residenteng sakop ng private village. Dahilan para kanilang ireklamo at ipetisyon sa barangay at sa lokal na pamahalaan ang hakbang na ito sa tulong ng kaibigan niyang si JP. We don't really know kasi hindi talaga nila sinasagot usually. So hindi lang ito yung first instance, even from last year, we also have complaints or inquiries about other pa na mga concerns pero hindi nila sinasagot ng malinaw. That is why napunta po tayo sa ganitong adikain, nagkaroon tayo ng petition which is again, babalik ako doon, hindi pa rin nila sinasagot. Nakiusap naman po ako na huwag na nang putulin kung ano po yung plano nila. Nandiyan lang po yung puno. Hindi po ako hadlang kung ano yung plano nila na gawin dyan sa area pong yan. Basta po panatilihin lang po yung puno talaga. Bakas nga sa lupang ito ang sinasabing pinagbunutan ng pinutol na puno na ngayon ay tinabunan na ng lupa. Ayon sa witness na HOA Maintenance Officer, sangkot ang 3 DPWH ground personnel sa direktang pagputol at pagbunot ng puno. Yung ano po yun, yung bako ng DPWH, yung manunod, umukay. Kaya yun lang naman nakita ko sa kanila. Basta sa puno lang po yun. Sino nag-utos na sa DPWH? Yun po ang hindi ko na alam. Kasi pagdating ko dito, kali ako magwalis. Kasi ako nagwawalis ng buong subdivision. Dumaan lang po ako rito. Yun, nakita ko po, ano na yun? Nakahukay na. Pero kayo, ano po, trimming lang? Oo, trimming na po. Puto lang ako ng mga sanga. Inabutan ng Bilyonaryo News Channel na sarado ang opisina ng liderato ng HOA. Tumanggi rin silang magbigay ng pahayag ng personal na puntahan ng aming news team ang kanilang bahay. Magpupulong muna anya ang mga opisyal ng HOA bago sila maglabas ng opisyal na pahayag ukol sa issue. Tumanggi rin si Bacoor City Mayor Strike Revilla na paunlakan ang aming interview request kaugnay sa issue. Sa ngayon, nakalikom na ng 115 signatories ang inihaing petisyon. Umaasa ang complainant at lead petitioner na maibabalik ang binunot na puno, gayon din ang pagpapatigil sa planong bunutin ng HOA Great Woods Highlands ang mga natitirang puno sa lugar. Ako po talagang mawala sa mga punong yan. Kasi po pagdating ng panahon, makikinabang po yung mga anak ko dyan, mga apo. Ayun po, lahat po kami makikinabang. Kaya masakit po sa akin talaga na maputol sila ng ganun na lang na kadali para sa iba. Sa akin po talaga, hindi po masaya na ganun ang desisyon. Para sa Agenda Weekend, Ian Maghanoy, Bilyonaryo News Channel. Sa halip na magkasundo, tumindi pa ang tensyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos sa usapin ng nuclear program.
Para kay US President Donald Trump, regime change sa Iran ang isa sa nakikita niyang solusyon para matapos ang sigalot. Narito ang Agenda Weekend Report ni Laika Cuevas. Best thing that could happen. Ganyan tinawag ni US President Donald Trump ang posibleng regime change sa Iran. Kasunod yan ang pagpapadala ng Pentagon ng karagdagang fighter aircraft at tropa sa Middle East. Isang bagay na nagpalala pa umano sa tumitinding tensyon kaugnay ng nuclear program sa Tehran. Well, it seems like that would be the best thing that could happen. For 47 years, they've been talking and talking and talking. In the meantime, we've lost a lot of lives while they talk, and legs blown off, arms blown off, faces blown off. It's been going on for a long time. So let's see what happens. In the meantime, we have tremendous power has arrived, and additional power, as you know, another carrier is going out shortly. So we'll see it out. If we could get it settled for once and for all, that would be good. We want to take off. But what you want to take off? I don't want to talk about that. There are people. Itong nakaraang linggo lang nang magpulong ang US at Iranian officials sa Oman para idaan ang issue sa diplomasya. Pero batay sa huling impormasyon, hindi raw natuwa si Trump sa naging usapan. Ayon sa dalawang US military officials na tumangging magpakilala, basbas na lang ng US President ang hinihintay para umatake. Ayon pa kay Trump, hahabulin nila kahit na pulbos na lang ang mayroon sa Iran. Iranian nuclear sites have been totally obliterated. What's left to go after you? Well, you could get whatever the dust is down there. That's really the least of the mission. If we do it, that would be the least of the mission. But we'd probably grab whatever's left. It has been obliterated, as you know. Sa bahagi ng Tehran, hindi raw sila yuyuko at di magdadalawang isip na gumanti. We consider the U.S. president guilty, both for the casualties, for the damage, and for the slander he made against the Iranian nation. Also, Americans should know that if they start a war, this time it will be a regional war. Una na ring nagbanta si Trump na sa oras na gumawa ang Tehran ng military weapons, magiging mabilis ang pagkilos ng Washington. Well, I don't want to say that, but Iran may be behaving badly. It hasn't been confirmed, but if it's confirmed, look, they know the consequences. Consequences will be very powerful. I'm for stopping Iran very simply from having a nuclear weapon. They can't have a nuclear weapon. I want Iran to be great and prosperous and terrific. Sa ngayon, nakaabang ang mundo sa posibleng palit rehimen sa Iran o panibagong pag-atake ng Estados Unidos. Para sa Agenda Weekend, Laika Cuevas, Billionaire News Channel. Patay sa pamamaril si Director Antonio Mendeja, board member ng Oriental Mindoro Electric Cooperative o ORMECO. Sa isang Facebook post, kinumpirma ni Oriental Mindoro Governor Pumerlito Dolor ang nasabing insidente na nangyari umano kahapon. Mariing kinondena ng gobernador ang pagbaril at agad na ipinag-utos ang isang swift and thorough investigation sa provincial police. Kinumpirma rin ng ORMECO ang pagpanaw ni Mendeja sa pamamagitan ng isang social media post. Ayon sa ORMECO, isang leader na dedicated sa serbisyo publiko si Mendeja at maituturing umano bilang haligi ng integridad sa kooperatiba. Kasalukuyang inaalam ng mga otoridad ang motibo at suspects sa pagbaril. Tulad ng ordinary couples, may pa-Valentine greetings din si PBBM kay First Lady Liza Araneta Marcos. Narito ang sweet yet nostalgic message ng Pangulo. Napa-throwback si Pangulong Bongbong Marcos ngayong Valentine's Day. Nagdedicate ng isang social media post si PBBM para kay First Lady Liza Araneta Marcos na anyay Forever Valentine date daw niya. Caption ng presidente, "You are the love of my life and the calm in the middle of everything. At you complete me." Sa isang Valentine's Day vlog naman, napareflect pa si PBBM sa isang hit song ni Taylor Swift.
There's a trend today using the Taylor. I know this song. There's a trend today using the Taylor Swift song "Ruin the Friendship," where young people share how they risk the friendship by confessing their feelings. Did you ever have a ruin the friendship moment with each other? Would you advise the youth to do the same? I don't think that ruin the friendship. I understand what Taylor Swift is trying to say, that you move away from the friend zone and you become boyfriend, girlfriend, jowa, whatever you want to call it. But for me, the basis of any good relationship is true friendship. At bilang 30 taon na silang kasal ng unang ginang, isa lang daw ang sekreto ng first couple sa pag-ibig. Palagay ko alam nito na matagal ng mag-asawa, ang sikreto lang dyan, hindi naman talaga sikreto, dapat bigayan. Hindi naman pare-pareho lahat ng tao. Dapat nagbibigayan lang, maunawaan ng mag-asawa. Hindi pwede yung my way or no way. Pagka ganon, hindi, may isang laging malungkot dun. Kaya bigayan lang. Nang matanong naman ng kabataan, old school pa rin daw na ligawan ang trip ng presidente dahil buhay na buhay daw ang kultura ng ligawan sa henerasyon niya. Pero ang presidential sons tila hindi na raw nakikipagligawan dahil iba na raw ang konsepto ng pakikipagkilala ng kabataan sa ngayon. At ngayong Valentine's Day, simple lang ang ideal date ng first couple, quality time sa harap ng very busy schedule ng Marcos family. Umano'y text exchange sa pagitan ni PBBM at dating Undersecretary Adrian Bersamin. Pamilya lang daw ng Makabayan Bloc ayon sa isang kongresista. Susunod yan sa Agenda Weekend. Traffic check muna tayo ngayong Sabado sa EDSA Guadalupe Bridge. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa north at southbound lanes. Dadaan daw muna sa bendisyon ang nabiling Rolls-Royce sa mag-asawang Diskaya. Ayon sa nakabili nito, yan daw ay para matanggal ang sumpa o kamalasan na dala ng sasakyan. Yan ang Agenda Weekend Report ni Dobby De Guzman. We were so lucky to be qualified na sumrap ito 2 linggo na lang, may iaakyat na sa Baguio ni Pio Velasco ang 2023 Rolls-Royce na dating pag-aari ng tinaguriang flood control royalty na sina Sara at Curly Diskaya. Pero bago ron nila igarahe sa lugar na itinanggi muna nilang ibunyag kung saan, papabendisyonan muna ang sasakyan sa simbahan. Isa sa ilalim din ito sa katutubong ritual na kung tawagin ay dawes. Sa ritual na pangungunahan ng mambunong o native priest, magkakaroon ng padasal at pag-aalay ng manok, baboy o aso. Darating yung mga Igorot elders natin at mga mambulong, mga ama to cleanse the car para hindi natin idating sa ating lugar yung curse na if ever. Ang Rolls-Royce na kinumpiskan ng gobyerno mula sa mag-asawang Diskaya ay 2 beses isinalang sa bidding pero sumablay. Sa pangatlong bidding nitong Pebrero 11, napunta na ito kay Velasco sa halagang higit 29 million pesos. Una ay umugong na ipaparada ito sa Stone Kingdom sa Pinsao, Baguio City, pero nagbago ang isip ni Velasco. Dadalhin na lang daw ito sa itinatayo niyang isa pang tourist attraction sa Benguet. Sang-ayon naman ang ilang turista sa desisyon na ito ni Velasco. Kasi sa Igorot Stone, kumbaga ito yung culture na pinapakita dito. Pero yung Rolls-Royce, hindi siya ang dito siya. Ang Stone Kingdom ay cultural theme park na itinayo ni Velasco noong 2020. Una na ring inireklamo ang park ng mga residente at ngayon ay under review ang permit nito. Bago na mayagpag sa negosyong ito, pinamunuan ni Velasco ang PG Construction at naging contractor sa loob ng 20 taon. Hindi po galing sa masamang pera yan. Galing po sa clean money yan, na galing sa hirap at sa malinis na paraan. Yung mga namabas na contractor ako, contractor po ako, small time lang
for the past 2 decades, we are a small-time contractor. Pero noong 2017, tumigil na kami sa pangongontrata. Maliliit ang project namin, wala pang 50 million, wala ganun. Maliliit lang. Kami yung good contractor at honest contractor. Binili ni Velasco ang Rolls-Royce para may preserba at magsilbing paalala sa talamak na korupsyon sa bansa. Isa rin ito anyang investment. Siyang luxury car na kinumpiska rin ng pamahalaan mula sa mag-asawang Diskaya. Ang ngayon ay nasa pangangalaga pa rin ng Bureau of Customs at isinasailalim din sa bidding. Para sa Agenda Weekend, Dobby D. Guzman, Bilyonaryo News Channel, Baguio City. Tiwala si Bacoor City Mayor Strike Revilla na malalampasan ng utol na si dating Senador Bong Revilla ang kaso kaugnay sa flood control scandal. Pangako din niya sa mga kababayan na may pinagdadaanan man ang kanilang pamilya, bukas ang kanyang opisina. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannah T. Nanindigan si Bacoor City Mayor Strike Revilla sa kanyang kapatid na si dating Senador Bong Revilla sa gitna ng kasong kinakaharap nito kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Sa Politico Nightly ng Bilyonaryo News Channel, inamin ng alkalde na malungkot ang kanilang pamilya sa mga paratang. Alam nyo, for me, ang pamilya, siyempre nalulungkot kami. But alam naman nyo, si Kuya Bong, si Senator Bong, haharapin niya po yan. Ninipala po ako sa pinagdalaban niya. Hindi po siya nagtago, ni minsan siya po'y sumuko, di ba? At haharapin niya sa korte. Yun naman po ang tama eh. Di ba? Kung ikaw inaakusahan, harapin mo yung kaso. At naniniwala po ako sa kanya na malalagpasan niya po ito. Nahaharap ang kanyang kuya sa plunder complaint at kasalukuyang nasa New Quezon City Jail. Una nang kinwestiyon ng dating senador ang kalagayan ng mga kapwa niyang akusadong sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at former engineers ng ahensyang sina Henry Alcantara at Gerard Opulencia matapos mapabilang sa state witnesses. Sa kabila nito, tiniyak naman ni Mayor Strike na tuloy-tuloy ang mga proyekto at serbisyo sa Bacoor at hindi apektado ng mga isyong politikal. Ay hindi tayo nagpapa-apekto po. Tuloy-tuloy ang trabaho natin. No? Yung pamilya, syempre, aside from that, diba? Pero syempre, yung trabaho, yung obligasyon ko po sa city government ng Bacoor, hindi ko po tatalikuran to. Sinumpaan ko po ito. So, hanggang ako po yung mayor ng Bacoor, pagpapatuloy ko po kung ano po nasimulan ko at tatapusin ko po lahat yan. Mini dam naman ang isa sa tinututukan ngayon ng lungsod bilang solusyon umano laban sa matinding pagbaha. Yan daw ay para makontrol ang agos ng tubig baha papunta sa mga mababang barangay. Madalas kasing bahain sa Bacoor tuwing bagyo season. Kinailangan din nila ng payo ng ekspertong si Mahar Lagmay ng UPRI NOAA kung paano solusyonan ang mga matinding epekto ng climate change. Kasi kailangan po natin tulong talaga ng mga eksperto. Dahil po talaga ang Bacoor, low-lying area po to ng Cavite, as talaga naman pong isang malaking problema natin taon-taon, lalo na pagka bumabagyo, umuulan na matindi, lalo na po ngayon may climate change, nakikita natin talaga yung pagbaha talaga sa ating pong mga lugar. Ito po ay gaya po ng kausap natin kay Dr. Lagmay po kahapon. No? Pumunta po tayo sa kanya para po sa NOAA, Project NOAA po ng UP. Natutuwa po ako at marami po ako natutunan doon. Pagdating naman sa bidding ng mga proyekto sa lungsod, nanindigan si Revilla sa transparency ng proseso at maaari raw itong silipin ng publiko. Para sa Agenda Weekend, Hannah T. Bilyonaryo News Channel. Kwinestyon ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano ang timing ng Makabayan Block kung bakit anya nag-iingay pa kaugnay ng ibinasurang impeachment complaint laban kay PBBM. Sa panayam ng programang Kong Radyo ng Abante, sinabi ni Valeriano na dapat isinama sa kanilang reklamo ang inilalabas na isyu ngayon, partikular ang umano'y text messages sa pagitan ng Pangulo at ni dating Undersecretary Adrian Bersamin. Pinatutunayan daw umano ng text messages ang bilyon-bilyon pisong kickback na natanggap ng Pangulo. Duda si Valeriano sa kahihinatnan ng pinalulutang na impormasyon ng Makabayan lalo't wala na anyang venue para talakayin ito.
Hanggang media na lang aniya ang mga impormasyon o sa susunod na taon pagkatapos ng one-year bar rule sa impeachment ng Pangulo. Wala dapat kulay ang pagsuporta sa soberanya ng bansa pagdating sa issue sa West Philippine Sea. Yan ang mensahe ng PCG sa mga opisyal na tila kumikiling umano sa pag-atake ng Beijing. Narito ang Agenda Weekend Report ni Just Ignacio. Tigilan na nila yung kaka-water cannon at kakabomba sa ating mga tao, yung kakasagasa nila sa ating mga bangka, etc. Kung gusto nila sincero na magkaroon ng usapin na maayos, ayusin muna nila yung mga ginagawa nila laban sa atin. Iatras ang mga barko ng China sa West Philippine Sea. Yan umano ang dapat gawin ng China kung talagang sincere ang kanilang pakay na magkaroon ng maayos na usapin sa maritime issues kaugnay ng ating bansa. Ayon kay UP Professor J. Batong Bakal, it takes two at hindi umano dapat maging pakitang tao ang mga hakbang na ginagawa ng China sa sigalot sa West Philippine Sea. Matatanda ang mainit ang naging palitan ng ilang mga personalidad sa Chinese Embassy at ng ilang mga opisyal ng pamahalaan. Kabilang na si Philippine Coast Guard spokesperson to the West Philippine Sea Commodore J. Tariela. Dahil dito, tila nagkaroon din ng hidwaan sa pagitan ng ilang mga opisyal ng pamahalaan, kabilang na ang mga senador at umano'y China tours na tila mas pinuprotektahan daw ang interes ng China. Isang bagay na inalmahan naman ng mga naiugnay na politiko kabilang na sina Senators Rodante Marcoleta at Alan Peter Cayetano. Sa isang segment ng Politico Talks ng Billionaire News Channel, thumbs up para kay Tariela ang ilang mga senador tulad ni Risa Hontiveros at Raffy Tulfo kaugnay ng usapin sa West Philippine Sea. In between anya siya kay Senator Padilla at thumbs down naman kay Marcoleta. Well, di naman na ako kailangan mag-deny pa. No? Para sa akin, thumbs down si Senator Rodante Marcoleta. Nagkaroon sila ng first encounter sa Kongreso na. Yung statement niya kasi na ipamigay, to give up the Kalayaan Island Group. That was, although nagbigay na siya naman ng mga statements niya na ano daw siya na out of context yung sinabi niya. But I think, as a senator and as a lawyer, you should be very careful in those kind of statements. Sa isang press conference ngayong araw, nanindigan si Tariela na hindi dapat nakadepende sa kahit na anong political leanings ang pagsuporta sa soberanya ng bansa. At pinaka-importante sa lahat, hindi dahil sa supporter ka ni Pangulong Marcos o dahil liberal ka, dilawan ka, pinklawan ka, or DDS ka, no? At dahil Valentine's Day ngayon, may dagdag pang hirit si Tariela. Ang pagtindig natin sa West Philippine Sea, kailangan nating lahat gawin to. No? Hindi dahil Valentine's Day ngayon, hindi dahil Pasko, o hindi dahil Chinese New Year. Samantala, sa isang pahayag sa social media, nagpasaring naman ang Chinese Embassy sa recent statements ng ilang opisyal ng pamahalaan at sinabing assertion without evidence is just noise. Deserve daw ng publiko na maging fully informed at hindi lang dumepende sa anilay one-sided claims. Para sa Agenda Weekend, Just Ignacio, Billionaire News Channel. Patuloy na mararanasan ang panakanakang pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon dahil sa shear line. Ayon sa Pag-asa, kabilang dyan ang Metro Manila, Central Luzon, Mainland Cagayan, Isabela at Quirino. Asahan din ang maulap na papawirin sa Nueva Vizcaya, Benguet, Ifugao, Pangasinan, La Union, Laguna, Rizal at Quezon. Bahagyang maulap hanggang maulap na papawirin naman ang mararanasan sa Batanes, Babuyan Islands, Apayao at Ilocos Norte dahil sa amihan. Dalawang Filipino-American hoopers bibida ngayong NBA All-Star Weekend. Sino-sino nga ba sila? Alamin sa Agenda Weekend Report ng ating US correspondent Steve Angeles. Nagsimula na ang NBA All-Star Weekend and tipping out the festivities, a pair of Filipino-American brothers. San Antonio Spurs rookie Dylan Harper and fourth-year pro Ron Harper Jr. of the Boston Celtics took part in the Castrol Rising Stars Challenge. I was focused on winning the game. But I mean, it's nice to hit the game with a shot with your brother. This that sibling rivalry took us back to like the park or the gym. So I mean, that was honestly great. Itong Filipino-American kapatid ang anak ni five-time NBA champion Ron Harper Sr. and Philippine-born Maria Pizarro.
isang dati US college player at coach. On Saturday night, sasama si Ron Sr. sa dalawang anak niya para sa NBA Shooting Stars competition. It was just going to be a great opportunity to create some lifelong memories with family. Mom is stoked, she's dreamed of this for a while, me and my brother just to be up there on the stage together, Dad joining us tomorrow, so she's really excited. I'm sure she's going to be holding some tears. Dylan, who's the number 2 overall pick in this past NBA draft, credits his Pinoy upbringing as keys to his and his brother's success. Remember where you came from, remember your upbringing, just like all the work you put in. I mean, I think, like everyone said, it takes a village, but when they have that village, While the Harpers are teaming up for NBA All-Star Weekend, nabanggit ni Ron Jr. na interesado siya makasama sa Gilas. If the opportunity presents itself and the time it works out, I'd be more than honored to be able to play for the Filipino national team. I feel like it's just a balance, figuring out that schedule with the NBA schedule, just figuring out how to navigate both. But down the line, I'd love to do that. Nag-usap na raw siya at ang Gilas. Pero sinabi niya the few conversations over the years but nothing seriously has come out of it yet. At dahil sa rising potential nila at ganda din ng teams, don't be surprised if Dylan or Ron Harper Jr. appear on even bigger stages, from the actual All-Star game itself to even NBA championships. Para sa Agenda, Steve Angeles, Billion Audio News Channel, Los Angeles. 45th anniversary ng Michael Kors sinelebrate sa New York Fashion Week. Susunod yan sa Agenda Weekend. Traffic check ulit tayo sa EDSA Reliance. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa north at southbound lanes. Tinawag na nuisance at publicity stunt lang ni Senate President Tito Soto ang petisyong inihaing indirect contempt petition laban sa kanya kaugnay ng kanyang mga pahayag sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa senador, protektado ng freedom of speech ang kanyang mga opinyon. Alamin ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Ryan Reloban ng Abante. Tinawag ni Senate President Vicente Tito Soto III na isang publicity stunt ang inihain na petition for indirect contempt laban sa kanya ng ilang abogado sa Korte Suprema. Ayon sa isang petitioners na si Attorney Ferdinand Topacio, inihain nila ang nasabing petisyon dahil sa pagbatikos nito sa ruling ng Korte Suprema na nagdeklarang labag sa saligang batas ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Anya sumobra umano ang Pangulo ng Senado sa kanyang mga naging pahayag. Kaya nga co-equal eh. Hindi mo pwedeng sabihin na mas magaling ka. Oo, na mas magaling ka. Co-equal. Kayo ay may ginawa kayo sa impeachment. May dumulog sa Korte Suprema. Sinabi ng Korte Suprema, excuse me, mali yung ginawa ninyo in the exercise of its duties. Dapat po yung galangin. Tayo parang bata tayo eh. Pag hindi natin nakukuha yung gusto natin, nagdadabog tayo, napipikon tayo. Hindi po dapat ganon ang Senate President. Pero sa inilabas na pahayag ni SP Soto, tahasan niyang sinabi na walang sapat na batayan ang naturang petisyon. Anya ang simpleng pagpapahayag ng hindi pagsang-ayon o pagbatikos sa desisyon ng korte ay hindi maituturing na indirect contempt at dapat bilang abogado, alam daw dapat yon ni Attorney Topacio. Pagdidiin pa ni Soto, malinaw sa Rule 71 ng Rules of Court na ang indirect contempt ay tumutukoy lamang sa aktwal na humahadlang o nagpapababa sa administrasyon ng hustisya. Dagdag pa ni SP Soto, ang kanyang mga pahayag ay protektado ng freedom of speech sa ilalim ng Article 3, Section 4 ng 1987 Constitution. Formal daw siyang tutugon sa petisyon sa sandaling hilingin ito ng Korte Suprema. Ayon kay Topacio, sakaling mapatunayang guilty sa indirect contempt, ay posibleng magmulta ng 30,000 o 6 na buwan na pagkakakulong ang akusado. Para sa Agenda Weekend, Ryan Reloban, Abante. Nagbukas ng 24-hour hotline sa CIDG para matunton si Rafael Dumlao III na itinuturing na National Most Wanted Person kaugnay sa kidnapping at pagpatay sa Koreanong si Ji Ik-ju noong 2016. May 1 milyong pisong pabuya para sa impormasyon na makatutulong sa kanyang pagkaaresto. Binaligtad ng Court of Appeals ang nauna niyang acquittal at hinatulan siya ng 20 hanggang 40 taong kulong na walang parole.
May mga warrant din siya sa kidnapping with homicide, illegal detention at carnapping at ipinaskil na ang kanyang mga wanted poster sa buong bansa. Retiring at 40, inanunsyo ng international basketball star na si Chris Paul na magre-retiro na siya mula sa NBA. Sa isang social media post, ibinahagi ni Paul na he will step away from basketball after 21 years. Ibinahagi ni Paul ang kanyang retirement matapos siyang i-release ng Toronto Raptors. Nagsilbing 12-time NBA All-Star point guard si Paul. Itinanghal siya bilang Rookie of the Year noong 2006 at naging parte ng US Olympic team na nagkampiyon noong 2008 at 2012. Sinelebrate ng Michael Kors ang 45th anniversary nito sa New York Fashion Week. The brand debuted its fall-winter collection that includes wool coats, feathered purses and shoes, and monochromatic sweater styles. Kabilang sa kanilang guests ay sina Vogue Chief Content Officer Anna Wintour, Uma Thurman, Mary J. Blige, and Dakota Fanning. This comes more than a week after Michael Kors' parent company, Capri Holdings, reported a drop in sales dahil sa reduced promotions. Lumago naman ang kita ng luxury brand Hermes sa huling quarter ng 2025 dahil sa malakas na benta sa US at Japan. Tumaas ng halos 10% ang sales ng mga bag tulad ng Birkin at Kelly, pati na rin ang scarves at pabango. Sa Americas region, umakyat ng 12% ang benta, higit sa inaasahan ng mga analyst. Pinakamalaking ambag sa kita ang leather division na lumago ng higit 14%. Umabot sa 6.57 billion euros ang full-year operating profit ng kumpanya at magbibigay ito ng 18 euros dividend bawat share. Love is in the air din ngayong Valentine's Day para sa mga kabataan. Paano nga ba magsa-celebrate ang ating mga Gen Z? Alamin natin sa Agenda Weekend Report ni Ian Maghanoy, live mula sa Tagaytay. Ian, kamusta ang Valentine's Day ngayon? Singlamig ba ng weather dyan sa Tagaytay? Ay bising tamis nga ng imported chocolates ang Happy Valentine's greetings dito sa Tagaytay City. At sinulit nga ng mga Gen Z couples at ng mga negosyante ng bulaklak ang pagbebenta ng kanilang mga bouquet pangregalo ngayong araw, February 14. Hindi pinalampas ng 15 years old na si Jacob ang pagkakataong makadate ang girlfriend na si Jibel ngayong Valentine's Day sa isang mall sa Nuvali, Santa Rosa, Laguna. Matapos daw tamaan ng pana ni Cupido, dala ng binatilyo ang isang bouquet at chocolates bilang sorpresa sa kanyang GF. Pero dahil minor pa ang dalawa, bantay sarado muna kina mommy at daddy ang kanilang prinsesa upang gabayan at alalayan ang kanilang anak sa pakikipag-date sa murang edad. Importante kasi para sa magulang ang kaakibat na responsibilidad sa pakikipag-date ng kanilang anak upang iwas disgrasya. Paliwanag ni daddy para ito sa kinabukasan nilang dalawa. I think that's very important na yung mga magulang ay gabayin yung mga anak. Dahil madalas yung mga bata sa ganitong panahon, di ba? Kapag sige gabayan, nagtatago. So mas magandang transparent para yung mga anak din willing mag-open sa magulang. Sa kabila ng anilay mala guardians in the galaxy, happy naman daw ang young couple sa extra support at love ni na mommy at daddy. Sobrang saya ko po kasi po ang dami na kasama. Sa gitna ng matamis na exchange of sweetness na nagkalat sa paligid na couples in this lovely atmosphere, sinulit naman ng mga flower stall entrepreneurs ang kumita. Mas mataas kasi ang demand ng mga bulaklak ngayong Valentine's Day, lalo't lahat ay bumibili nito kumpara sa normal day. Kasama sa patok na top 3 flower gifts ay ang red rose, sunflower at carnation bouquet, ranging from 500 pesos to 1,000 pesos per bouquets. Red rose para sa mga lubos na umiibig, sunflower para sa mga nais pa lamang mag-confess ng pag-ibig, at carnation naman sa pusong nagpapasalamat sa natatanggap na pag-ibig. Hindi naman po kapag Valentine's Day talaga full and divide. No? Compare po sa other seasons such as Valentine's Day, no?
Ivy, ramdam pa rin yung romantic atmosphere dito sa Tagaytay City na dinagdagan pa ngayon nga ng sobrang lamig na hangin ng Tagaytay City dahilan para madagdagan ulit yung kilig ng mga couples dito na nagse-celebrate ng Happy Valentine's Day. Pero sa kabila nung malamig na simoy ng hangin, no, naramdam din naman yung sabihin na lang natin na forever na bumper to bumper na traffic sa kabaan ng Santa Rosa at Tagaytay City Road. Kaya payo natin sa ating mga kababayan na nais sumabol ng Happy Valentine's Day ngayong gabi ay sana pairalin muna natin yung dikta ng ating isip kaysa sa sinisigaw ng ating puso kung gusto nating humabol ng Valentine's Day ngayong gabi dahil baka ayan, maipit tayo sa mga forever na traffic dito sa kahabaan ng Tagaytay City Road at Santa Rosa. Ivy? Maraming salamat, Ian Maghanoy, nag-uulat ng live mula sa Tagaytay at Happy Valentine's Day mula sa amin dito sa studio. Na, Ivy, kilig sa lamig, kilig sa Totoo. love, no? Sa Sana traffic. all. Sana all. Well, Sana very all. supportive yung parents kasi Yes, at 15, di ba? Dating at 15 with the parents' support. nung 15 years old ka pa, pinapayagan ka Naku, na bawal mag-date. ang dating at 15 hanggat hindi pa 18. Pero ngayon, Yes, dating. Actually, we had our date yesterday. So, wow. what's your plan, George, Wala. later? Uwi na ako after this. Traffic. Kanina, napadaan ako Traffic. sa may Santa Mesa. Oo. Sobrang traffic na dun sa Oo area. nga eh. Pag uwi ko, dadaan ako dun eh. Kaya, wag na lang. Next time. But anyway, Valentine's Day. rush. Mhm. Para sa lahat naman yan. Anytime, Yes. anywhere. No? Di ba, Ivy? Yes, Happy Valentine's Day po sa ating lahat. At yan ang ating agenda weekend ngayong Sabado. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph. Ako si Ivy Reyes. Happy Valentine's Day po. Ako si George Cahiles. Sa bawat isyong may anggulo at ang balita, may agenda.